Hi everyone! Welcome to the Empath Art Case, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po, maybe some part of the reading, makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid sa reading na ito. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. And since full moon po ngayon, again, malakas ang energy ng moon, kahit umuulan pa man dyan sa inyong lugar, kahit hindi mo nakikita ang moon, malakas po ang energy niyan, nakakatulong sa ating manifestations. Meditate po muna bago mag-manifest. Take a deep breath in, hold your breath, then out through your mouth. Do it for a few minutes hanggang ma-relax ang mind and body. Then do the visualization. When you visualize, imagine ninyo kung ano yung mga nais ninyong mangyari. At damahin ninyo, you have to feel it. Because yung feelings are energies. Your beliefs, thoughts, words, and feelings are energies. So, you have to work with your energies. Good intentions lang po. Spirit guys, send me more messages. Ano pang ang mensahe ang nais nyong iparating? Okay. Seven of Swords. Four of Cups. The World. Ano lang natin siya. Three of Swords. Page of Wands. King of Pentacles. Knight of Cups. Ace of Swords. Nine of Swords. Page of Swords. Seven of Swords. Three of Swords. Heartbroken. Because your person cheated on you. Not once, not twice, but maybe 3 times or more than that. Masyadong cheater, masyadong liar. Sobrang dami niyang tinatago sa'yo. Marami ka natuklasan dito sa taong to. Maari nga pinagsabay-sabay pa kayo. Kaya sobrang sakit, sama ng kalooban mo, pinutol mo na yung ugnayan mo sa kanya. Kahit masakit pa yung desisyon na yon. Heartbroken. Or heartbroken, indeed. May mga times that hindi ka makatulog sa gabi, kakaisip sa person mo, sa lahat ng mga ginawa niyang pananakit sa'yo. Umiiyak ka, hindi mo namamalayan ang sarili mo. Sobrang nalulugmok ka sa hirap ng kalooban mo. Kasi minahal mo yun especially when you are married. Andiyan na dumarating na that you are stressed, you are depressed, naapektuhan ng kalusugan mo, hindi ka nakakatulog ng maayos, hindi ka nakakakain ng maayos, hindi ka nakakapagtrabaho ng maayos, naapektuhan na. Four of Cups. You still think of your person kahit gano'n ang ginawa niya sa'yo. Ang hirap kalimutan. Medyo matagal din bago ka naka-move on. Medyo matagal din bago ka nakaahon dun sa ganong klaseng sitwasyon. Pero dumating na yung time that you have clarity. You decided to move forward with your life. Bigla na naisipan mo na mismo that kailangan mo nang umusad. Kasi wala na nangyayari sa buhay mo. Mabuti na lang meron kang mga kaibigan na nandyan para sa'yo. Someone na nagpapayo sa'yo. Someone na nagsasabi sa'yo that you have to let go na. Because kung mananatili ka doon, nananatili ka doon sa kalagayan na when you are depressed,
sarili mo lang ang pinahihirapan mo. You have to move on. You have to accept. Minsan kasi mahirap yung acceptance eh. When you do not accept, idinideny mo pa rin sa sarili mo yung nangyari sa'yo, yung hindi mapaprocess ang pain. At kapag hindi na-process ang pain, hindi ka makaka-move on. One of your friends, nagsasabi rin sa'yo, nagmamalasakit sa'yo. Tinutulungan ka niya. Emotionally naman to, pagdating sa mga pagpapayo niya, tungkol sa pag-i-encourage niya sa'yo, to do something to keep you busy para hindi mo masyadong maisip yung taong yon. Kasi kapag naging busy ka, yung attention mo madadivert dun sa something na ginagawa mo, sa mga bagay na gusto mong gawin, yung passion mo, yung hilig mo. Bakit hindi ito yung panahon para ituloy mo yung mga gusto mong gawin? Yung mga taong sabihin natin na nag-a-admire sa'yo. Meron pa dyan iba na humahanga sa'yo. At huwag ka mawala ng pag-asa. Huwag mo rin isarado yung puso mo sa mga ganong tao. Kasi malay mo, sila naman pala yung tunay na para sa'yo. Eh kung i-close mo yung puso mo, wala namang masama. Diba? Parang subukan mo lang naman. Na i-open up yung heart mo, kilalanin mo rin yung mga taong yon, and you will find someone. I think you will find someone. This time, it's from a long distance. Magkakaroon kayo ng ugnayan, magiging maganda ang inyong usapan, makatotohanan, at totoo naman talaga. Mararamdaman mo, kasi bukod dun sa sinseridad niya, etong taong to, pupuntahan ka niya. At pagpo-propose siya sa'yo, darating yung time sa katagalan ng inyong pag-uusap, sa inyong pagiging LDR, pupuntahan ka ng taong to at magpo-propose sa'yo. Dito mo masasabi yung security mo. Makakaahon ka sa pagkakalugmok ng puso mo. From a long distance pa yan pero mafe-feel mo na totoo siya sa'yo. Kapag long distance, usually ganito yung nangyayari. Overthinking. So playing negative scenarios in your head is creating issues which weren't there at first. We overthink. Ano kaya talagang ginagawa niya, ganyan-ganito. Mararamdaman mo yon. You have intuition. Lahat tayo merong gut feeling or yung instinct. If this person is true or not. So, kapag feel mo na sincere siya, totoo siya, nagpapakita siya sa'yo ng good intentions, nag-uusap kayo, video call, wala siyang itinatago sa'yo. No, stop overthinking. Past lives, you have known this person before. It is a soulmate from a past lifetime. So, maaaring soulmate mo nga itong ka-LDR mo. Okay, so, minsan talaga dumadaan tayo. Karamihan talaga dumadaan. No, bago mo matagpuan o bago ipagkaloob sa'yo yung someone, minsan kailangan dumaan ka dun sa pain. Love life. The basis of your questions involves your romantic life, which is now changing for the better. Changing for the better na because from cheater to someone who is, sabihin natin, wealthy, you are secured, and this person is a way for you to open up your heart, to feel love, being secured. And this person will value you. Okay, so love life. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.